Praise God. Ang atin pong topic for February, Revival, a Call to Passionate Love. Kaya lang po, nung January po kasi ay medyo nalaktawan po natin yung tema ng January. At ang tema po ng January, basahin nga po natin. Revival po muna. Ready, go. Revival, a call to absolute consecration. Ayan. Revival, a call to absolute consecration. At ngayon po, ngayong araw na to at sa susunod na Sunday, medyo magdedwell po tayo sa topic na yan. At sa susunod, di ba ngayon po ay February 4, then February 11. Sa Feb 18 po ay anointing of oil service po natin. Kaya napakagandang paghahanda po natin ang topic ng a call to absolute consecration. Huwag po kayong mag-alala sa mga susunod pang mga linggo after ng ating anointing, isang Sunday na lang pa yun, ay yung passionate love naman ang atin pong tututukan. Okay lang po ba yun? Amen. Sige po. Ang atin pong talata ngayon ay ang title po natin, A Call to Absolute Consecration, A Life Set Apart for God. A life set apart for God. Sabihin nga po natin yung title. Ready, go. Praise God. Gising na gising kayo. Mukha kayong nag-almusal Nag-almusal ng panalangin. Nag-almusal ng tinapay ng buhay. Amen? A call to absolute consecration, a life set apart for God. At basahin po natin, napakaganda po ng talatang ito. Basahin po natin Joshua chapter 3, verse 5. Ready, go. Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Ulitin po natin. Ready, go. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Ang ganda po nung dulo, di ba? For tomorrow, the Lord will do amazing things for you. Di ba? Amazing. Sabi po ng ibang translation, wondrous. Ayan. Pero bago po tayo makarating dyan, meron pong kondisyon. Sabi nga, contingent na dapat magawa ay yung consecrate yourselves. Consecrate yourselves. Makikita po natin dyan, no? Sabi po dyan sa Joshua chapter 3 verse 5, sinabi naman ni Josue sa mga tao, linisin ninyo ang inyong sarili. Sa ibang translation po ay pakabanalin ninyo ang inyong sarili sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang himalang gagawin ni Yahweh. Makikita po natin dyan, no, yung word na consecrate. Yung sa atin pong part ng January, yung topic po natin ng January, Revival, a Call to Absolute Consecration, basahin ko lang po yung explanation tungkol doon. Sabi po dyan, revival starts within us and the proper response to the urgent call is absolute consecration. Nung nag-anniversary po tayo last October, di ba, yung topic, yung tema na binigay po sa atin ng Panginoon, Revival, Urgent Call to Action. So talagang ang mga pananalangin naman po natin ay sinusunod ng Panginoon, pinakikinggan ng ating Diyos, pero yun po ang panimula, ibig sabihin may gagawin po tayo, yung action na inaantay na ng Diyos sa atin po. Ang revival po ay galing sa Panginoon. Amen? It is a work of God. Gawa po yan ng Diyos. At makikita yung revival na yan sa buhay ng mga mananampalataya. Ang isang bagay nga daw, pinaka-response dapat sa hinihiling natin na revive me again, Lord. Revive us again, Lord. At alam natin yung word na revival for the last year na atin pong ginawang tema at mensahe sa atin ng Panginoon, it means to breathe
life again. Ayan, something na medyo naghihingalo o patay na, wala nang buhay, pero hiningahan ulit. At yun yung ating panalangin. Dahil sa mga nakaraang nangyari sa ating bansa, sa buong mundo, o sa buhay po natin, no, para tayong nanlamya, parang tila nawala ng buhay. No, yung kulay, sigla, ang ating pamumuhay, maging ang ating pamumuhay spiritual. Kaya kinakailangang bigyan ulit ng buhay ng Panginoon. At ang pasimula daw po niyan, ang pinakatamang tugon daw po natin, ay yung absolute consecration. Pag sinabi pong absolute, walang pagdududa, talagang katotohanan, serious na consecration. Pag sinabi po natin consecration, that is to be set apart from this world, to fulfill God's purpose, and by committing ourselves in fervent prayers, fasting, and giving a life worthy, serving a holy God. Kaya nga daw po, yung tema na absolute consecration, yung mensahe sa atin ng Panginoon ay meron po tayong willingness. I am willing to be consecrated for God to be able to be used for His mighty army. So, kaya po binigay ng Lord sa atin yung mensahe ng absolute consecration dahil gusto po natin magpalinis, magpabanal sa Panginoon, ihiwalay ng Diyos para magamit niya tayo for that purpose. Kaya sa binasa po natin sa Joshua chapter 3 verse 5, nandun po yung word na consecrate. Ang word na consecrate, no, sabi po diyan is to set yourselves apart. So kumbaga yung sa panahon nila noon, yan, pag sinabi na consecrate, meron kasing mga gamit na for common use. Yung parang sa atin sa bahay, di ba? Merong pang araw-araw na mga plato, kutsara, tinidor, di ba? Ewan ko kung uso pa ngayon. Nung mga bata kasi kami, may ganun kami. Iba yung gamit namin ng pang araw-araw, pero iba yung gamit na pag may bisita, no? At iba yung talagang for special use. Doon po kinuha yung word na consecrate, na inihiwalay yung gamit o yung bagay na yon para maging sa espesyal na pagkakagamit. At yung espesyal na pagkakagamit ngayon noon ay sa ating buhay, kung i-apply po natin, ay espesyal na pagkakagamit dahil ang gagamit po sa atin ay ang ating Diyos. Very special. Amen po? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God. Purifying, make ourselves acceptable, and sanctifying ourselves. Sabi nga po dyan sa next slide, Romans chapter 12 verse 1. Sabi po dyan, Romans 12 verse 1, so ang gagawin po natin lagi, no, basta may na-encounter tayong verse, kahit hindi po kayo sinasabihang magbasa, magbabasa po kayo, okay? Out loud. Okay po, Romans 12 verse 1. I appeal to you, therefore, brethren, and beg of you, in view of all the mercies of God, to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well-pleasing to God, which is your reasonable, rational, intelligent service, and spiritual worship. Yan po ay galing sa Amplified Classic Version ng ating pong Bible. Sa Tagalog po, ang sabi diyan, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa magandang masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos, at ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So kung sa Joshua 3 verse 5 ay nakita natin yung command ng Lord, yung kondisyon ng Panginoon so that we will see the wondrous things, amazing work of the Lord, ay sa Romans chapter 12 naman, andun naman po yung admonition, pamamanhik, baga pakikiusap, no, ni Pablo sa lahat ng mga mananampalataya dahil ang na-encounter na doon ay hindi po mga
or mga Hudyo, kundi mga hindi Hudyo, mga Hentil. Tama po ba? Sa Book of Romans to, so ang tinatawagan po rito ay yung mga Kristiyano na nasa Roma. At alam natin na iba yung kanilang pamamaraan. Lalo na po pagdating sa kanilang katawan na pisikal, dahil ang kanilang isipan noon, ang Diyos may kinalaman lang sa spiritual. Pag sa katawan, hindi na yan para sa Diyos, parang gano'n. Kaya iba yung pamamaraan nila. Kaya ito yung apila, no? Yung word na appeal, sabi ni Pablo, ang kanilang buhay, ialay ang sarili. Yung sarili mismo. Pag sinabi nating sarili, nandyan ang katawan. Sige nga, kurut-kurutin nyo po ang inyong katawan, ang inyong braso. Yan. Masakit, no? O, yan. Yan yung katawan. Yung spirito na hiningahan ng Panginoon sa atin nung nilikha ang ating mga ninuno, si Adan at si Eva. At yung ating kaluluwa. Yung kaluluwa, andyan yung logic, andyan yung reasoning. Yan yung nagdidesisyon kung susunod ba sa Diyos o hindi. Yan ang kaisipan, yan yung ating emosyon. Andyan po ba kayo? So yung atin mismong sarili na ialay sa Diyos, buhay, banal. So yung word consecrate, it means setting ourselves apart, purifying, make ourselves and sanctifying ourselves before God. So yan, nandun po yung word na banal, no? Or holy. At kalugod-lugod sa Diyos. Sabi po dyan, no, the secret part of consecrate, yung word pong consecrate, no? Consecrate, no? Parang ganon. Comes from the Latin sacer, which means sacred. Remember that something consecrated is dedicated to God and thus sacred. Kung maalala nyo po, pag binasa po natin, no, yung Old Testament, andun po yung mga, di ba sa temple, meron silang mga gamit na para lang gamit para sa pag-aalay sa Diyos, na para lang sa templo ng Panginoon, consecrated things. Kasi inihiwalay sa Diyos. Ngayon, hindi po mga bagay lang ang inihiwalay para gamitin, no, sa mga offering during the time nang sila po ay may mga offering sa temple, but ang pamanhik po sa atin, yung thing na yon, yung sacred na yon, yung consecrate na yon ay yung ating mga sarili. No? Something consecrated and dedicated to God is sacred. Ang lahat ng bagay na gagamitin ng Panginoon ay dapat binanal ng ating Diyos. To consecrate means to be set apart and to clean one's heart of sin and to prepare or rededicate oneself to God and His purpose. Sabi dyan, no, yan na po yung binabanggit natin kanina, to be set apart. Saan? Di ba? Mahiwalay yung buhay sa normal na buhay ng mundong ito. At ang sinasabi po dyan, cleansing or clean one's heart of sin. Kaya nga dapat yung consecrated life, mula nung kumilala ka sa Diyos at araw-araw na klase ng pamumuhay natin ay nakalaan lamang para sa Panginoon. Araw-araw, nagpapalinis ka sa Diyos, araw-araw, pinapasigurado mo sa Panginoon, Lord, yung buhay kong ito, sa maghapong ito, pakabanalin mo. Turuan mo kong sumunod sa iyo. Turuan mo kong gawin ang mga bagay na gusto mo. Amen po ba? Dahil ang mga bagay na gusto ng Diyos, kalugod-lugod sa Diyos, ay yung mga bagay na banal. Di po ba? To prepare or rededicate oneself to God and His purpose. Ihanda ng Diyos araw-araw yung buhay natin para magamit sa ating Panginoon. Sabi po just sa next slide, another word for this is sanctification. And sanctification always begin as God's Spirit uses God's truth to change the mind, heart, and will of the follower. It always starts with the truth of God's Word if you want to see real transformation happen. So, kumbaga, related, no? The word na consecrate, special, set apart, holy, sanctify.
Yung word na sanctify, yan po yung talagang ang ibig sabihin ay to set apart, to make something different and distinct, breaking old associations and forming a new association. So ibig sabihin, nung ikaw ay hindi pa kumikilala kay Jesus bilang tagapagligtas mo at Diyos ng buhay, Panginoon ng buhay mo, may sarili kang buhay, di ba? Ang sama ng buhay natin, di ba? The way we think, the way we speak, yung klase ng pamumuhay natin, sa atin, hindi yan yung gusto ng Panginoon dahil makamundo, yung pamantayan ng mundong ito. Sino po dito na yung dati may makita lang, no? Meron kasing ganun may makita lang, may madaan lang. Meron na siyang sinasabi patungkol sa taong yun. Di po ba? Meron kasing ganun, di ba? Kahit tingnan mo yung itsura niya, tingnan mo yung damit, wala na mga di ba? O may nasabi lang, iba na agad sa'yo. No? Iba yung pamumuhay. Lahat po tayo galing dyan. Galing tayo sa corruption, no? Yung corrupt mind, corrupt ways. Dahil yan ang mundong ito. Dahil ang kasalanan pumasok sa sanlibutan at pasama ng pasama ang tao. Di po ba? Isang bagay na lang po nung hindi pa tayo kumikilala sa Diyos. New Year, mayroon tayong resolution. Tama naman yun. Pero aabot lang ng ilang araw, di natin na-maintain. Kasi hindi totoong nabago ang puso. Pero kahit hindi New Year, di po ba? At na-encounter mo si Jesus, kaya kang baguhin ng Panginoon. Amen? That's the greatest miracle na tinanggap po natin sa Diyos. Hindi natin kayang magbago. Ang mga mahal natin sa buhay, hindi natin sila kayang baguhin. Pero pag kumilala kay Jesus, kayang baguhin. So sanctify means set apart. Iba na yung klase ng buhay mo noon. Yung pamantayan, pamumuhay, pananalita, pag-iisip ng dati sa mundong ito, iba na ngayon. Di po ba? Kasi kung yung ginagawa ng sanlibutan na mali, na hindi makadiyos, ginagawa mo pa rin, hindi sanctified life yun. Hindi yun yung set apart life. Hindi yung consecrated life. Hindi yun yung sinasabi ng Romans 12 na pagbibigay ng buhay na banal sa Panginoon. Amen? So dapat may gano'n na po tayo. No? Sabi nga, breaking old association. Ano mang dating, saan ka associated? Sanay. Kasi may mga nakasanayan po tayo, di ba? Kahit sa family, may mga nakasanayan, may mga habits. Ang sabi diyan, you need to break it. Siyempre, hindi mo kakayanin yun. Kailangan mong si Jesus talaga ang maging Panginoon. Amen? Si Jesus talaga yung maging Lord. Para matalo mo yung mga old association, mga kusang ka nakadikit dati. Pati yung mga sinasamahan mong mga tao, pati yung ginagawa mo na ginagawa ng sanlibutan, dapat di mo na yung ginagawa. And forming a new association. Kaya nga yung, di ba, sabi, anyone who is in Christ is a new creation. Hindi sinabi ng Lord na ni-repair ka. Sabi ng Lord, no, wala nang kwenta yung dating ikaw. Scrap. Binigyan ka ng Lord ng bagong ikaw. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. For a special, glorious purpose, and God wants us to set apart. Sabi nga po dyan, ginagamit ng Diyos ang kanyang salita para baguhin ang ating kaisipan, ang ating puso, at yung kagustuhan nating sumunod sa Panginoon. Di ba? Kaya dapat, pag tayo po ay, di ba, kaya lang naman tayo nandito pa rin ngayon. Kahit di ka sinasabihan, uma-attend ka ng Sunday service. Kahit walang nagbabantay sa'yo, ginagawa mo yung tama. Bakit po? Kasi hindi ka nanatili lang na tinanggap mo si Jesus. Natuto kang magbasa ng salita ng Diyos. Amen? Natuto kang mag-pray, mag-quiet time. Natuto kang makinig sa mga nag-preach o nagtuturo sa'yo. Hindi doon natatapos. Natututo kang sundin kung ano ang salita ng Panginoon. And that's what changes our mind. Kaya nga napaka-importante po, no? In the process of God making us holy, sanctified, separate, consecrated, it is because God uses His truth, ang salita ng Diyos, para baguhin ang ating isipan at magkaroon tayo ng kagustuhang sumunod. Kaya napaka-importante po
ng salita ng Diyos at pagsunod sa narinig mong salita ng Diyos para baguhin ka ng Panginoon. It is time for revival when there is complacency and a worldly spirit in the church. We serve a holy God. You have to be a holy people. Naalala ko si Kuya Ed nung nakaraan, nung nakaraang vision casting. Kasi nalulungkot siya dahil may parents na lumapit sa kanya at doon sa eskwelahan ay tila wala nang pinag-iba, no? Kasi syempre nawala na si Ate Dory, di ba? At iba na yung nagmamanage. At tila hindi nahigpitan o hindi na naging consensus na ang maging pamantayan ay ang salita ng Diyos, ang pamantayan ng Panginoon. So, parang yung mga kabataan, estudyante, na supposed to be ay hindi lang academics, no? Christian school yun eh. Mas matindi ang pundasyon ng salita ng Diyos. At ang magbabago, bukod sa karunungang inilalagay ng educational system, ay ang puso binabago. Di po ba? Kaya ang produce noon, hindi lang matatalinong mga bata, kundi consecrated, sanctified, holy. Amen po ba? Kaso, parang pareho na lang rin ng mga kabataan na hindi kumikilala sa Diyos, sa sanlibutan, parang pareho na lang rin ng ginagawa. Hindi lang po yun. Pati yung mismong nagtuturo, di ba? Yung mga teachers. Minsan po, no, sabi nga, kahit sa atin pong simbahan, sa church, maybe you are here every Sunday, ma-attend ka ng midweek, don't watch, every day, lahat. Pero, ibabaw, superficial, kasi may attendance. Sa JIL ako, nagsisimba ako, grabe ako pumalakpak dyan. Pag nagpa-worship, umiiyak ako. Pero, kapareho lang rin ang buhay ng mga tao sa sanlibutan, ng mga taong walang kilalang Diyos. Kaya nga, it is time for revival when there is complacency. Ano po ba yung complacency? It means a feeling of calm satisfaction with your own ability or situation that prevents you from trying harder. So word po natin, yung mga relax. Okay na akong ganito. Yan. Yung kumbaga, hindi na nagsusumikap na matuwa ang Diyos sa Kanya. Andiyan po ba kayo? Hindi po natin maitatanggi yun eh. Kasi kahit sa loob ng simbahan, kaya nga kailangan i-break ng Lord. Kailangan mag-deal ang Lord sa atin personally. Kahit po may nagtuturo rito every Sunday, kung hindi nyo po talaga pababasag sa Diyos ang inyong mga puso at papasukin ang Kanyang salita at ang kapangyarihan ng Santong Spiritong baguhin ka at sumunod. Kapatid, wala tayong pinag-iba. Nadagdagan lang yung ating kaalaman sa Bible at napalitan lang yung tinatawag na relihiyon. Although hindi relihiyon ang born again, ito'y relasyon. Pero kung pareho lang dahil alam mo ang salita ng Diyos, wala tayong pinag-iba. Kaya it's a time for revival for the worldly spirit in the church. Dahil ang Diyos ay banal at ang Kanyang mga tinawag, hindi man tayo banal dati, binabanal tayo ng Panginoon sa paghuhugas ng Kanyang salita. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 1, life set apart for God means to live a consecrated life is a proper response to God's marvelous mercies. Ang mabuhay daw ng isang buhay na binanal, inihiwalay, katangi-tangi sa Diyos ay tama lamang, proper response, tamang tugon dahil sa kahangahangang kahabagan ng Panginoon. Sabi ng Romans 12 verse 1, letter A, yung first part, therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies dedicating all ourselves set apart for God. Sa Tagalog po, sabi diyan,
mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. So, ibig sabihin, yung response natin ay yung ialay ang ating buhay na isang handog na buhay, living, at kaaya-aya sa Diyos. Pero ano yung, bakit ka nagkaroon ng ganong reaction? Bakit ganon yung tamang pagtugon? It is all because of God's marvelous mercy. Sabi ng Tagalog, masaganang habag ng Diyos. By the mercies of God. Habag ng Diyos. Ano po bang ibig sabihin ng word na mercy? Yung grace and mercy ay halos magkapareho, no? Kagandahang loob, habag ng Diyos. Pero pag pinag-usapan po natin about mercies of God o yung habag ng Diyos, it is something that we deserve but we don't get it. Ano po ba yon? Kasi ang mga tao, sabi ng Bible, makasalanan. Tama po ba? Tama po ba? At ang sabi na Romans 6:23, Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. At sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. So tayong mga makasalanan dati, hindi mo pa kilala si Jesus. Ang ating destinasyon, ang dapat sa atin ay yung kamatayan. Hindi po sinasabi yung physical death, mamamatay, tapos ibabaon. Katawan lang yan. Yung ating spirito may kapupuntahan. Yung ating kaluluwa ay may kapupuntahan. It goes back to God at spend the eternity in heaven or spend the eternal punishment in hell. Yun yung destinasyon ng mga taong hindi kumilala kay Jesus at hindi namuhay ng kaaya-aya sa Diyos. Ang dapat katumbas nun ay punishment. Yun yung deserve natin. Amen po ba? Pero because of the mercies of God, na dapat tayo lahat papuntang impyerno, paparusahan, walang hanggang paghihirap at kamatayan, eternal separation from the Lord. Sa habag ng Diyos, hindi tayo pinarusahan ayon sa kasalanang ating ginawa. Bakit? Dahil ibinigay ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak na sino mang sumampalataya kay Jesus ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. At sino mang nagtanggi sa kanya will be condemned, is condemned already. And that is the mercy of God. Parang sa tao, kailangan kang parusahan, kailangan kang ikulong, di ba? Sa sama ng ginawa mo, pero merong namagitan. At yun ay si Jesus. Yun ang habag ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. The mercies of God means God's not punishing us as our sins deserve. Deliverance from judgment. We all have sinned. As a result, we all deserve death and eternal judgment in the lake of fire. Pero, sabi ng Romans 12 verse 8, therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God. So ano yung dapat na tugon? Dahil sa habag ng Diyos, hindi tayo dapat iligtas, hindi tayo dapat pinarusahan tayo. Tinatamaan ng kidlat, di ba? Yung mga matitigas ang ulo, ang nababasa natin, di ba? Hindi yung binigay ng Diyos eh. Grabe yung mercies. Sabi ko nga, plural pa eh. Ibig sabihin, sobra-sobra, napakasagana ng habag ng Diyos. Gaano man kadumi, gaano man karami, gaano man kaitim ng ating mga kasalanan. Pag lumapit ka sa Diyos, kaya kanyang patawarin at ibigay ang kanyang habag sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So yan yung tamang response. Alam mo ba yun na masasabi mo, Lord, ito po yung maibibigay ko na lang sa iyo eh. Yung buhay na sumusunod sa iyo, kapalit. Hindi nga katumbas eh, no?
a little of offering our lives, holy lives for you, Lord. Yun na lang yung maging tugon ko sa iyo. To consecrate ourselves is one of the most vital principles of the gospel. We do this because of the mercy shown to us by God, and that we are only able to offer ourselves to God as He works His mercy in us. Nagagawa lang nating mabuhay ng banal na nakaiwalay para sa Diyos kapag nauunawaan natin ang habag ng Panginoon. Ibig sabihin, pag naiisipan mong gumawa ng kasalanan, naiisipan nating medyo sumegway, umiwalay sa Diyos, gumawa ng hindi gusto ng Panginoon, balikan mo yung mercies ng Lord. Amen? Amen po ba? Pag natetempt kang magalit, natetempt kang gumante, natetempt kang gumawa ng masama, balikan mo yung mercies ni Lord. Ang sama ko dati, pinatawad ako ng Panginoon, binanal ako ng Diyos. Ito ang maihahandog ko, Panginoon, asang buhay na banal para sa iyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. 2 Corinthians chapter 6 verse 1. So as we work together with God, we tell you to be careful. Remember that God has been very kind and He has forgiven you. Do not waste that. Sabi sa Tagalog, yamang kami ay magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinigay sa inyo ng Diyos. May ibang katuruan na dahil sobra-sobra ang biyaya ng Panginoon, basta tinanggap mo lang si Jesus, bahala ka na sa buhay mo. No? Kahit ano nang gawin mo, anyway, ligtas ka na. Hindi po. Ano ba tawag doon? Niligtas ka na nga. Sa napakarumi nating buhay, niligtas na nga tayo, pinadalang nag-iisang anak ng Diyos para bayaran ang ating mga kasalanan. Pinatawad tayo sa ating mga kasatos. Gagawa pa tayo ng kalokohan. Andyan po ba kayo? Pag sa tao mo ginawa yun, anong tawag? No? Walang utang na loob. Walang utang na loob. Di ba? Pag minsan, bait-bait mo sa tao, tapos ginawa ka pa ng masama. Ay, ang sama naman ito. Ang kapal naman ito. Di ba? Yun, Diyos yun eh. Wala na nga makitang maganda sa atin. Nung kinuha tayo ng Diyos, ang dumi-dumi natin. Pinaliguan tayo ng Diyos. Ang banal na dugo ni Jesus ang nagugas sa ating mga kasalanan. Amen? Nung hahatulan ka dapat ng kamatayan, eternal punishment in hell. Sabi nga, no, yung the word na atonement, i-serve na yung judgment. Biglang-biglang may nagsabi na attorney, wait. Di ba? Yung taong yan, nagkasala nga, pero bayad ko na. Amen? Amen? No? Imagine yung ganon, na dapat meron ng penalty, punishment. Then ito, nag-enter si Jesus. Bayad na yan. Paid in full. Amen po ba? Palakpakan nga po natin si Lord. Kapatid, huwag mong sayangin yung buhay mo. Nang ginagawa pa natin na bubuhay pa tayo sa mali. At yung buhay natin na dapat katanggap-tanggap sa Panginoon. Number 2, to live a consecrated life is to surrender yourselves to God, to be sacred, living sacrifices. To present your bodies, dedicating all yourselves, sabi diyan, set apart, a living sacrifice, holy and well-pleasing to God. Sabi sa Tagalog, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Alam niyo po, kasi nga, di ba nabanggit ko kanina, kasi yung mga hentil o hindi mga Hudyo, hindi nila naiintindihan yung pamantayan ng Panginoon at nalaman nila ang salita ng Diyos. Meron silang kaisipan na, bahala na ako sa katawan ko. Kasi yung katawan, corrupt naman yan, mabubulok yan. Kaya, ang gagawin ko sa katawan ko, wala nang pakialaman Diyos. Hindi po eh.
Ang sabi ng Romans 12 verse 1, yung sarili mo, i-present yung katawan. Kurutin nyo nga ulit yung katawan nyo. Oh, ayan, buhay, no? Buhay. Ayan. Yan yung gustong ialay mo sa Panginoon. Yung katawang buhay na handog, banal at kaaya-aya sa Panginoon. Sabi po ng ang mabuhay ng banal, sabi nga po, which is your reasonable service. Consecration is the giving of my life to God to do His will instead of my will. Consecration is simply recognizing Christ's ownership of me and saying to Him, Lord, I am yours by right and I wish to be yours by choice. Dapat lang talagang ang Diyos ang may-ari sa atin. At hindi ka basta tatanggi dahil napipilitan ka, kundi buong buo na ang desisyon mo, ipagamit ang buhay, ang katawan, ang sarili, kaisipan para sa Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Kaya nga po sabi, no, a living sacrifice. In the Old Testament, no, kapag may dinadala na sacrifice, offering, buhay yun, di po ba? At inuulit-ulit kasi nga, it is a continuous life na mabuhay ng banal sa Panginoon. Hindi po pwedeng yung ating, kaya nga sabi nga, yung ating mga katawan ay templo ng banal na Espiritu. Tama po ba? Andyan po ba kayo? Templo ng Santong Espiritu. Kapag yung katawan na yan ay hindi mo ginagamit sa karapat-dapat sa Panginoon, palagay mo ba natutuwa ang banal na Espiritu na naninirahan sa'yo? Hindi po. Kailangan malugod ang Diyos sa buhay natin. Number 3, to live a consecrated life is the most sensible way to serve God. Pag sinabi na po nating sensible, no? Yan po yung sinasabing reasonable service, which means of the word. It means, yun yung, ano ba yung logical? Tama lang. Practical lang, no? Tama lang naman na paglingkuran mo ang Diyos dahil tinubos ka ng ating Panginoon. Tama lamang to set ourselves apart to be wholly usable for God. Sabi ng next slide, it is to rightly understand that we cannot serve Christ and the flesh at the same time. Sabi, it is the most sensible way to serve God. Hangga't buhay, may hininga, kumpleto ang katawan. Kahit nga hindi kumpleto, ang dami natin nakikita, no? Napapanood sa YouTube na mga Kristiyano, kulang yung isa. Parang hanggang dito lang, torso lang ang meron siya. Wala na siyang paa, pababa. Kalahati lang ng katawan. Pero pinagamit sa Diyos ang kanyang buhay. Amen? Sino ba yun? No? Meron namang anak siya ng parents sa mananampalataya, nakakilala siya sa Lord at a very young age, si Joni, no? Tapos nabulag siya, no? Nagkaroon ng aksidente, nabulag siya. Ginamit siya ng Panginoon para to minister to people na mga nakakakita at hindi nakakita para maging inspirasyong maglingkod sa Panginoon. Paano pa tayo? May 2 kamay, 2 mata, 2 tenga, ilong na maganda. No? Mga may 10 mga daliri, kamay at paa. Yan. Amen po ba? Minsan nga, sobra pa eh. Di ba? May pasobra si Lord. Gaano pa yan? Holy. Ibig sabihin, buong buo, paggamit mo na sa Diyos ang buhay mo. Na kahit pa tayo nagtatrabaho, ministry rin yan eh. Pero ang unang ministry mo sa Diyos, kumonek sa Panginoon araw-araw, kausapin ang Diyos araw-araw, and for that day, tuturuan tayo ng Panginoon paano tayo makakapaglingkod sa Kanya sa araw na yon. Hindi po yan limited sa simbahan. Hindi po limited sa church yan. Although it's a very good venue dahil dito sama-sama tayo.
Pero sa araw-araw nating buhay, paggamit natin ang ating Diyos. We cannot serve Christ and flesh at the same time. Tama na po ang mga Kristiyanong saliwa ang paa. Amen po? Tama na po yung buhay na linggo nandito sa church. Pag may paggawain, banal, pag wala, ibang kabanalan. Andyan po ba kayo? Araw-araw mabuhay po tayo sa biyaya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Hindi po talaga natin kaya everyday nang tayo lang. Kaya nga everyday we connect to God. Everyday we allow the Holy Spirit to fill us. Amen po? Yung pagpapapuno sa Santong Espiritu, araw-araw yan Amen? Dahil kapag depleted, wala nang laman, hihinto ang kapangyarihan ng Espiritu, ng banal na Espiritu. Anong mas lalakas? Yung flesh. Kaya araw-araw, paglingkuran natin ang Diyos. Wala na pong daan, wala na pong puwang sa sanlibutan. Are you seeking a believer looking to be useful in your service to your master? Consecration is the prerequisite to any acceptable service to God. Maaring manggagawa ka. Pero gagawa ka lang pag araw ng linggo. Pero yung preparasyon mo sa araw-araw, iba ang klase ng buhay mo. Hindi yun katanggap-tanggap o hindi yun usable to the master. Kaya sabi nga, for any acceptable service to God, kailangan yung pabanalin tayo ng Panginoon. Amen? Amen? Kaya ang preparasyon hindi sa Sunday o Saturday. Tayong mga manggagawa, nagpre-prepare tayo after ng Sunday, Lunes again, no? Ihanda mo ang sarili mo para sa Panginoon. Amen? Number 4, to live a consecrated life is to let God change the way you think. Romans 12 verse 2, don't be like the people of this world, but let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. Para baguhin ng Diyos ang ating kaisipan, kailangan mababad yan sa salita ng ating Diyos. Amen? Para alam natin kung paano natin gagawa ng lahat ng bagay na kaaya-aya, katanggap-tanggap sa Panginoon. Iba na dapat yung kaisipan natin. Nung araw, kapag may kwento, uy, alam mo ba? Ito, ganyan. Ako, gustong-gusto natin, no? Makakarinig ng mga chismis, nakakarinig ng mga secret, nakakarinig ng mga ibang mga kaisipan. Pero binago ka na ng Diyos. Amen po ba? Binago na tayo ng Panginoon. Ang kaisipan natin ay hindi na katulad ng kaisipan na ito. To live in holiness is to experience all that delights His heart. Ang desire mo na lagi, Lord, matuwa ka sa akin. Kaya ang maganda yan, no? Yung pag may ginagawa tayo, iniisip dapat natin, ang prayer natin, Lord, natutuwa ka ba sa ginagawa ko? Dapat yun yung parang isang filter natin, no? Isa sa mga filter na sinasala mo, lalo na kung magdidesisyon ka, o lalo na may gagawin kang alam mong temptation, alam mong tukso o gawa ng sanlibutan, isipin mo na lang, ito bang gagawin kong to? Matutuwa ba si Lord? Andyan po ba kayo? Kung hindi matutuwa si Lord, huwag mo nang gawin. Amen? Tayo nga kapag mataas na tao, gusto natin laging nakangiti. Presidente, o sino mang si mayor, o sino mang kilalang tao. We want to please people. How much more to please God? Amen po ba? Mapangiti natin dapat lagi ang ating Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Consecration is the prelude to power. Kanina nung sinimulan natin yung Joshua chapter 3 verse 5, binasa natin, binigyan ko po ng diin, for tomorrow the Lord will do wondrous things, amazing things among you. Yun yung gusto natin, di po ba? Biyaya.
pagpapala, makakita tayo ng himala ng Diyos, kahanga-hangang bagay sa buhay po natin. Amen po ba? Yun yung demonstration ng power ng Lord. Pero syempre, may requirement, may contingent, may kondisyon. And that is, yung sa Joshua 3 verse 5, yung naunang part, consecrate yourselves. Minsan nagtatanong tayo, bakit Lord ganito, born again naman ako. Nagsiserve nga ako sa'yo, bakit ganito pa rin ang nangyayari sa buhay ko? Alam mo, kailangan talagang ibalik tayo ng ibalik ng Panginoon eh. Minsan meron tayong mga ginagawa na parang nagiging normal na sa buhay natin. Halimbawa, yung pagsisinungaling. Mahilig tayong, yung simpleng magdahilan lang ba? Halimbawa, ayaw mong kausap yung tao. Ayaw mo siyang kausapin. Ayaw mong sagutin yung text. Ayaw mong sagutin yung phone call. O kaya kung sasagutin mo, kung ano-anong dahilan ginagamit natin. Di po ba? At parang normal na bagay. Kasi ano ba? Kasinungalingan. Ay, nung araw, tingin natin sa pagsisinungaling, white lie at black lie. May black lie ba? Pero sa Diyos, sa Biblia, walang sinabing ganon. Hindi po ba? Ang pagsisinungaling, walang white o black. Yan ay kasalanan. So one time, sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako sa araw na to, hindi ako magsisinungaling. Eh minsan kasi kapag maraming mga nire-request yung mga kliyente, nakakapagdahilan ako, hindi naman yun yung talagang dahilan, no? Yung ganun. Sabi ko, Lord, wala namang mawawala kung magsasabi ako ng totoong sitwasyon, totoong dahilan ko. Alam niyo po, no? Sabi ko, nung makaraos ako ng isang araw na walang ganon, walang pagdadahilan o pagsisinungaling, sabi ko, Lord, bukas, tulungan mo po ako ulit na hindi po ako magsinungaling. Alam niyo, parang simpleng bagay, no? Kaya kasi pag nahirati tayo sa kasalanan, kung ano man yan, akala mo okay lang. Aantayin pa ba nating kidlatan tayo? Hindi na yung gagawin ng Diyos eh. Di ba? Hindi na mo yung gagawin ng Lord. Pero ikaw, di ba? Si David nga, sabi niya kay Lord, restore unto me the joy of salvation. Dahil kapag tayo nabubuhay sa kasalanan, walang kagalakan, wala ang presensya ng Diyos. Amen po? Simpleng mga bagay. And pag nagawa po natin yon, araw-araw, yun na yung buhay mo. Di ba? Then, another na naman, Lord, tulungan mo nga po ako na sa araw na to, hindi ako mag-worry. Yan. Masurvive mo kasi ang worry ay kasalanan. Di po ba? Kasi pagdududa yon sa kapangyarihan ng Diyos. Pagdududa yon sa kayang gawin ng Diyos sa'yo. Amen? Makalagpas ka ng isang araw, Lord, bukas ulit. Amen po ba? Kasi akala natin, maliit na kasalanan lang yan. Hingi ko. Pag malalaki na, saka ko magre-repent. Baka may mga ganun pa tayong kaisipan. Hindi na po. Sabi dyan sa next slide, sabi niya, as we consecrated, we are available for Him to use us. Alam niyo po ba, kapag hinayaan nating banalin tayo ng Diyos, ihiwalay tayo ng Panginoon, na inilagay ka sa karamihan ng puro hindi mananampalataya, kinang na kinang ka. Di ba? Nagliliwanag ka. Hiwalay na hiwalay ka. Di ba? Hindi dahil nagpe-praise the Lord ka. Hindi dahil nagsasalita ka ng verse sa Bible. Kundi yung buhay mo mismo makikitang hiwalay sa gawa ng mundong ito. Then, we will be able to watch Him do amazing things. Alam niyo, may mga long-standing prayer po tayo, di po ba? At minsan, nagtatanong natin sa Lord, Lord, ba't ba hindi pa rin po nasasagot? Of course, may timing ang Lord. Pero isang bagay na kailangan on the lookout po tayo. Consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do amazing things. It is a prelude to power. Kailangan, gusto ng Lord, gagawa ng kakaibang bagay sa'yo. Meron ka bang kahilingan?
Meron ka bang nire-request sa Lord? Alam mong si Lord lang naman ang makakagawa na nun. Go back. Ang buhay ko ba ay consecrated sa harap ng Panginoon? Then, makikita mo right before your eyes. Sabi, for tomorrow, the Lord will do amazing things. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. What He did in the past, God is able to do it today. Amen? Through His consecrated people, God was about to show the entire world His amazing power. The acts of consecration, sabi niya, consecrate yourselves today. Gusto bubuan nating ma-experience God's amazing things, then consecrate ourselves to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Malakas sa palakpak po kay Lord. Hallelujah. Sige po, tumayo po tayong lahat at tayo po ay lalapit sa Panginoon. Sabi nga dyan a call to absolute consecration. Pagdating po sa himala, walang tumatanggi. Di po ba? Nung nakaraang Dawn Watch po kahapon, no, may nagpatotoo patungkol dun sa pinagpre-pray niya na matagal ng panahon na yung asawa ng kanyang anak ay makakilala. At yung mismong anak na parang mga 10 years old, yun yung nag-share, tatay, dun sa aming ina-attend na simbahan, pumapalak pa kami, sumasayaw kami, nakikinig kami, sumama yung tatay. Sa praise and worship pa lang, umiiyak na yung tatay. Nung pinatanggap, yung tatay na yon, iyak pa rin siya ng iyak. At nung nakauwi na siya ng bahay, sabi niya, ganun pala ang Diyos niyo sa simbahan niyo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Minsan kasi, no, yung when we talk about amazing things, wondrous things, medyo, syempre, iba yung gawa ng Lord, may pinagaling, may matinding pinagdaanan, nalagpasan mo. Pero yung buhay na binago, yun nga yung ano ko nung kahapon ang dami nating prayer. Ano yung napapansin yung matagal na prayer na nasasagot minsan? Sa pamilya po natin. Pero hindi po tumitigil ang Diyos sa pagkilos at paggawa. Gusto lang ng Lord, yung prelude to power to consecrate our lives to God. Hindi lang po ngayong araw na to, araw-araw. Araw-araw. Hayaan nating pakabanalin tayo ng Panginoon. May we sing this song, our offering to God, offering our lives to the Lord. Handa ka ba, kapatid, na ang buhay mo, isuko mo na ng todo sa Panginoon at araw-araw, mabuhay tayo ng banal sa ating Diyos. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. Sa aking puso ay hindi na maglaho naging pag-ibig sa iyo. Ano pa bang maihandog ko? Di ba sa buhay ko sa iyo, kung ano masasabi, ito
ito'y dangan at mga bagay na tinuring kong yaman. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Hallelujah. Bago po natin awitin muli, handa ka ba kapatid na ang buhay mo'y gamitin ng Panginoon? Amen. May you raise your hands to God. This is an offering song. Pag-aalay ng buhay natin, pagkocommit ng buhay natin sa Panginoon. Gawin mo itong isang panalangin, kapatid. You may raise your hands to God. Simbolo ng pagsuko ng buhay, pagtatalaga ng buhay muli sa Panginoon, and sing it prayerfully to the Lord. O Diyos, sa'yo lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam ko awit ay awitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagarian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa bang maihandog ko liban sa buhay ko nang galing sa'yo? Kung ano masasadali, ito'y tangan at mga bagay na tinuring ko yaman. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Ano pa bang maihandog ko liban sa buhay ko nang galing sa iyo? At kung anong may sasandali, ito'y tangan at mga bagay na tinuring ko yaman. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa iyo. Maaari po bang yung mga boses lang po natin, make it your confession? Say it to God. Liban sa buhay ko nang galing sa'yo, kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na Habang nakataas po ang ating mga kamay, may we bow down our heads to God. Kapatid, maaari ka bang sumunod ng panalangin na ito, ng pag-aalay ng ating buhay, isang banal buhay na handog, kaaya-aya, kalugod-lugod sa Diyos. Sabihin mo, kapatid, aking Diyos, ako po'y lumalapit at nagpapakumbaba. Humihingi po ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Inihiling ko po na sa araw na ito
ang aking puso, ang aking buhay, ay iyong pangunahan, Iyong pangunahan. aking Panginoong Aking Yesus. Panginoong Yesus. Iniaalay ko po sa iyo ang aking buhay, isang buhay na handog, banal, kaaya-aya para sa iyo. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Father, you have seen those raised hands. You have heard their cry as they offer their lives to you as a living sacrifice, holy, acceptable into your sight. Make our lives usable, Lord. Nais namin yung buhay naming ito na maaring mahabang panahon na pinagamit namin sa kaaway, sa sanlibutan. Walang ibang pinakamainam na paghahandog at klase ng pamumuhay, yung mabuhay ng naglilingkod sa iyo. Panginoon, tulungan mo po kami araw-araw sa buhay namin, yung aming pananalita, pag-iisip at mga gawa, maging karapat-dapat lang po para sa iyo. And Father, I pray na ang bawat isang naririto, anuman ang kanilang mga pangangailangan, anumang mga panalangin, anumang bagay na inihiling at itinataas sa iyo. Lord, sabi mo Panginoon, you will allow, Lord, amazing things to be done right before their eyes. Father, in Jesus' name, habang tinutulungan mo po kami, banal na Espiritu, na mabuhay ng banal, kaaya-aya sa aming Diyos. Panginoon, dalangin po namin, patuloy na ang pagdating, pagkilos mo at paggawa ng mga dakilang bagay sa buhay ng iyong mga anak. Anumang mga pangangailangan na meron po ang bawat isa, Panginoon, ngayong araw na to, inaangkin namin at dinideklara namin na natanggap namin ang pagpapala, biyaya, himala at kahanga-hangang bagay sa amin pong buhay. We thank you, Lord, and we receive it, oh God. We give you all the highest form of praise, glory, and honor in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin si Lord.